Miss Catherine Bernardo, abay spotted na may sumundo sa BGC, sumakay ng luxury van na may plakang number 8. Ang lahat na yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo, of course, magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong ipabot ang aking pasasalamat for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong panonood. And for today's video, pag-usapan natin ito dahil inilabas po ito ngayong April 19, 2025, 10:17 AM, kung saan ay base po dito sa isang online news no, na nagsasabing si Miss Catherine Bernardo ay naspatan dito po sa BGC na may sumundo sa kanya. No, base po sa isang online report, kamukha lang daw ba di umano ni Catherine Bernardo o siya mismo ang nakita ng source na sumakay sa isang Toyota Alphard with plate number 8 noong madaling araw ng April 9, Miyerkules. Gustong isipin ng ilang mga source na kamukha lang ng aktres ang nakita niyang sumakay sa nasabing luxury MVP minivan na nakaparada sa isang parking lot sa Bonifacio Global City o BGC noong April 9 ng madaling araw. Pero kasi ilang sasakyan lang ang pagitan kung saan din siya nakaparada. May hinihintay kasi ako sa parking lot. May nakita kong girl na pamilyar, nagmamadaling maglakad. Sinundan ko ng tingin si Catherine, pero iniisip ko madaling araw na anong meron. Mga past 2 to 3 AM yon. Syempre curious ako, sinundan ko ng tingin. Sumakay nga ng Alphard, may plakang number 8. Di ba pag 8 congressman may-ari? Sinong congressman kaya yun? Sabi niya. Casual na kwento ng source na ito. Sabi naman, ay according naman po, na sabi naman ay wala namang kongresistang nalilink kay Catherine at wala rin namang alam ang publiko na may kaibigan siyang ganyan ang posisyon. At hirit pa ng ilang source, di ba nalilink nga siya kay Mayor Mark Alcala? Baka naman. Inisip namin na hindi naman plakang number 8 ang ginagamit ng mayor, kaya chinek namin ang mga kaanak ng ama ng Lucena City kung isa sa kanila ang representative sa nasabing lalawigan, pero wala naman sa kasalukuyan. Ang mga nakita natin ay base sa Wikipedia ay parang former na ibig sabihin ay dating naging representative ng Lucena City tulad ng uncle ng ama niyang si Vice Mayor Dondon Alcala na si Ginoong Vicente Alcala at Ginoong Proceso Alcala at kaanak din si Ervin Alcala na anak na G. Proceso. At hindi naman pwedeng gamitin ang plakang number 8 kapag tapos na ang termino bilang congressman. So, going back to Catherine, palaisipan nga sa source kung sino ang nakasakay sa nasabing luxury minivan na may plakang number 8. Dagdag kwento ng ilang pang source tsaka sa BGC yan, di ba? Humiwalay na sikat ng tirahan, nagsarili na siya, may sariling kondo na hindi mo ba alam? May chismis na may sarili siyang tirahan, hindi nga lang malinaw kung condominium ito sa BGC ang location dahil alam ng publiko ay antipolong house niya, umuuwi kung saan kasama niya ang mga magulang niya. Pinagawa ni Kat yung bahay para sa pamilya niya na sabi nga ng mama ni Mami Min or Bernardo Min ay doon sila sama-sama at masaya silang lahat kahit sikat anak niya, walang sikat-sikat kasi sa bahay nila Mami Min ang si Mama Min ang reyna. Yan ang sabi sa interview niya kay Mr. MJ Felipe. Napanood mo ba yon? Kwento ng source. Ending, pinanood namin ang panayam ng mama actress ng on-air show ni MJ sa tinanong niya kung striktang mami nga ito si Mama Min. And according to that, ay may pahayag si Mama Min na sa kasalukuyan strict ma'am, hindi naman yata. Napaka-cool ma'am ko nga. In a way, for example, sa mga lakad ngayong time na to, hindi na nga yan nagpapaalam na mama, pwede ba akong pumunta doon? Sabi niya. Kundi magpapaalam na lang yan na maalis na ako ha. Yung gano'n na lang kasi matanda na. Sa madaling salita, hindi lahat ng lakad ni Catherine ay alam ni Mama Min at posibleng wala ring alam ang nanay niya kung sino ang kasama noong April 9 ng madaling araw. So ayon pa sa source, sa bahay ng friends niya tumatambay si Catherine at doon sila nagso-social drinking. So, yun yung mga lumalabas na chika ngayon na parang kinukumpirma, no? Kasi sabi po ng source, siya po mismo ang nakakita na si Miss Catherine Bernardo yun kasi alam niya din na nakapark doon si Catherine. Pero base sa kanya is parang ang pinaka
ano doon, yung pinaka medyo nagdalawang isip pa siya na kung kamukha lang daw ba ni Catherine. Pero kung iuugnay mo yun sa interview ni Mama Min, na nakabukod na nga si Catherine ng bahay. At yun din yung sinabi niya doon po sa PGT yung interview niya. So, antayin natin kung ano pa yung mga other news, no, patungkol sa bagay na ito. And for that, narito ang ilan sa mga komento ninyo. Unahin natin ang komento mula kay Ma'am Shirakel. Sabi niya, hindi na nga kasi uso ngayon ang love team. Kahit si Alden ayaw niyang ma-stuck sa love team. Si Catherine ganun din. Lahat nga gusto nilang makatrabaho sa showbiz. Alam nila Alden at Catherine kung ano ang dapat gawin sa showbiz na humihina na. Si Daniel wala na akong pag-asa na makatrabaho si Catherine kasi nakatrabaho niya na si Daniel ng 12 years sa showbiz. Kailangan na nilang baguhin ang showbiz para lahat makatrabaho nila Alden at Catherine. Para sa showbiz industry, work. Tsaka na yung love life, sabi ni Alden at Catherine. Ayun. So, pero alam nyo, sabi, according naman talaga sa interview ni Miss Catherine, dun sa kanyang, sa contract signing niya, na talagang ayaw niya nga ma-stuck sa mga love team. Ganon din si Alden, 'di ba? Kaya po iba-iba po yung mga girl na isinasama sa kanya, 'di ba? Kasi pag kasi nasa isang love team ka, medyo naka-box ka. At parang feeling ng publiko pag-aari kayo ng public, 'di ba? At ang gusto ng pag ang mga tao na-stuck sa love team, ay talagang masasabi mo na parang ang gusto ng lahat ng tao ay kayo ang magkatuluyan, ganun. Kaya ayaw nila. Sabi ni Miss Lydia, ay naku, private nga, huwag kayo maniwala sa balita. Kung gusto pa ni Catherine si Daniel noon pa, matagal nang binalikan ni Catherine. Masakit sa babae yun na niloloko. Sikat siyang mahal na mahal ni Daniel. Yung pagtalikod mo, may kapalit na sikat. Ayan. So ito naman yung kanyang komento with regards to this, ano? Dahil, alam nyo po, sa tingin ko wala na talagang kapag-asa si Catherine at saka si Daniel Padilla, wala na talaga. And sabi ni Wana ni-reject kasi nga hindi nagpatuloy si Actor Manligaw. Ikaw naman kasi wala kayo ni Summer pero hinayaan mo na mag-usap kayo ni Summer. Gayong matagal na kayong wala na. Ano yung nahugot ni Ma'am Shi dito, no? Siguro ang tinutukoy niya rito, yung nag-usap si Catherine tsaka si Daniel doon sa dressing room. Pero nag-usap sila doon dahil yun po yung kanilang closure na talaga. Na parang yun na yung umpisa talaga na wala na silang usapan, wala nang pansinan, 'di ba? Ganda nga yung pag-uusap na yun kasi natuldo ka ng lahat. And another one, sabi nga ni Miss Raquel, ayan, so parang inulit niya lang yung sinabi niya kanina na ayaw nga po ni Miss Catherine at saka ni Mr. Alden Richards na mas-stuck sila sa love team, no? Na bagay na tama naman kasi pag po kasi nasa love team ang isang actor at actress, yun nga parang nababox po sila, tapos magagalit yung mga fan kapag pinartner sila sa iba, tapos magagalit ang mga fan kapag nagkaroon ng jowa yung isang team, 'di ba? Parang malaki yung factor noon na parang nagiging magulo, no? Yung kanila pong karera. At least kung iba-iba man yung maging kalab team nila, walang gulo ang sa ending, 'di ba? So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.